So yung mga kinatatakot ni Pastor Kibuloy, meron pong desisyon ng Korte Suprema na sinasang-ayunan. Yung kidnapping as a means of acquiring jurisdiction over the person, yung extraordinary rendition, at pati nga po yung political assassination. So hindi po nag-iimbento si Pastor Kibuloy. Totoo po lahat yung kinatatakot niya at yan nga po ngayon ay nakaabot na sa katas-taasang hukuman ng Korte Suprema. Nagreklamo si Pastor Kibuloy na po pwede siyang targeted for political assassination, po pwede siyang rendition. O, lilinawin ko ba ano ibig sabihin yan? Alam niyo po, kakaibang Amerika. Ang Amerika, walang pakialam kung paano nila madakip yung isang tao para mapaharap sa kanilang hukuman. Dalawang kaso po ang nadesisyonan ng US Supreme Court. Kerr versus Illinois at saka yung McCain-Alvarez case. Ang tawag ko dyan sa habang ako'y nagtuturo sa UP College of Law, the ma and pa doctrine. Malay namin pakialam doctrine. Wala kaming pakialam dyan. Malay namin pakialam namin. Ano nangyari? Nasa ibang bansa yung mga akusado. Ang ginawa ng mga Amerikano, pinakidnap. Yung isang pagkakataon doon, meron naman extradition treaty. Bakit hindi dinaan sa extradition treaty? Alam mo ba naging desisyon ng kataas-taasang hukuman ng Amerika? Main pa. Malay namin pakialam namin. Malay namin pakialam namin kung paano nakuha yung pagkatao ng akusado basta siya'y madala sa hukuman at bigyan ng fair trial. Sapat na yan. So yan po ang kinatatakot ni Pastor Kibuloy. Now, ano naman yung rendition? Yung rendition, kikidnapin ka na at dahil bawal ma-torture sa Amerika, dadaliin ka sa tinatawag nilang black site sa ibang parte ng daigdig at pinagdududahan na ang Pilipinas ay isa sa mga black spot na yan kung saan siya ito torture. Kasi may batas sa Amerika na kapag kayo nag-torture, pwede mo mapanagot miski tao ka ng gobyerno. At isa yun sa pagkakataon na hindi po pwede ma-invoke yung immunity of suit ng gobyerno sa torture. Ayun po ngayon. May nakabinbin na kaso sa Korte Suprema na pinapawalang bisa itong extraordinary rendition. So lahat po ng sinasabi ni Pastor Kibuloy, nadesisyon na ng Korte Suprema na talagang sinabi na main pa, wala kaming pakialam kung paano nakuha yung jurisdiction sa pagkatao ng akusado at yung rendition hanggang ngayon nakabinbin pa sa Korte Suprema, wala pang desisyon. At yung kinatatakot ni Pastor Kibuloy na political assassination, may kaso din po ngayon yan sa Korte Suprema na hindi pa nadesisyonan. Pero titignan ko, baka meron nang nadesisyonan. Ito naman yung reklamo na sang-ayon sa batas ng Estados Unidos, pag ikay nasa listahan ng terorista, shoot to kill ka. Ano na nangyari doon sa due process ng tao? Binansagan ka lang ng hindi hukuman na ikay terorista, pwede ka nang i-shoot to kill. So yan po yung RR case naman na kino-question nila, pero kung hindi ako nagkakamali, wala pang desisyon. Pero kung mayroon naman desisyon yan, I'm sure nabasa ko yan sa periodiko, mukhang wala pa rin. So yung mga kinatatakot ni Pastor Kibuloy, meron pong desisyon ng Korte Suprema na sinasang-ayunan. Yung kidnapping as a means of acquiring jurisdiction over the person, yung extraordinary rendition, at pati nga po yung political assassination. Dahil talagang ang sabi ng American government, dahil meron tayong gera laban sa terorista, lahat ng terorista na bansagan pwede nang targetin for political assassination. Ang reklamo naman ng ARAR, ina ng isang nandun sa listahan, paano naman yung due process rights? Dapat naman kami madinig para mapasinungalingan yung banta, yung label na sila ay terorista. So hindi po nag-iimbento si Pastor Kibuloy. Totoo po lahat yung kinatatakot niya. At yan nga po ngayon ay nakaabot na sa katas-taasang hukuman ng Korte Suprema. Pero ang nakakalungkot, sinasang-ayunan po ng hukuman ng Amerika. Ibang klase naman po ang naging desisyon sa ibang parte ng daigdig. Well, isa pang kinidnap na in-apply din ng main pa at kung makikita mo yung desisyon ng Israeli Supreme Court, ang sinasite doon, yung desisyon ng US Supreme Court, Kerr versus Illinois, na main pa doctrine, yung hinuli nila yung Nazi na si Eichmann sa Argentina. Karamihan kasi ng mga partners, yung mga Nazi, batapos ang gera,
nagtago sa Argentina under assumed identity. Kasi puti yung mga tao sa Argentina apparently. Ano? Ngayon, na-booking ng mga Israeli agents. Anong ginawa nila? Binantayan, sinurveillance. Tapos ang sigurado na si Akman yan, dinarag pa. In-injection na ng droga. Isinagay sa private plane, dinala sa Israel kung saan siya hinatulan. No? Dahil nga dun sa mga war crimes and crimes against humanity na ginawa ng mga Nazi. Siyempre nagreklamo siya. Paano naman ito? Kinidnap ako, bakit niyo ako dinala rito? At saka bakit Israel ang magtatry sa akin? Hindi pa nga bansa ang Israel nung nangyari yung di umano mga krimen. Pero ang sabi rin ng Korte Suprema ng Israel, main pa. Malay namin, pakialam namin na importante, binigyan ka ng patas na paglilitis. Pero isang bansa, na pupuntahan ko rin itong Boneto, at ako'y hangang-hanga dyan sa Constitutional Court na yan, Constitutional Court ng South Africa. Meron din silang kinidnap na opisyalis ng apartheid regime. Yung mga pang-aping apartheid na tinatratong mga animal, mga itim. Nahuli nila, nagtatago sa karating na bansa, ibinalik. Anong sabi ng Constitutional Court ng South Africa? Hindi mo po pwedeng iwasto ang mali sa paggamit ng maling pamamaraan para mahuli ang akusado. Di ba napakagandang desisyon yan? So Pastor Kibuloy, huwag ka mag-alala. Pwede ka pumunta sa South Africa Supreme Court. Nabanggit ni At doon, sasang-ayunan ka. Dahil yun ang desisyon. Walang main-pa doctrine. Kinakailangan, wasto ang proseso para maiwasto ang kamalian sa nakalipas na panahon. Yan ay napakagandang desisyon at sa tingin ko, ang tamang desisyon ng Constitutional Court ng South Africa. Hello sa mga South Africa, nandyan po ako. Wala bang batas, Third week. Attorney, na tumututol doon sa yung mga nabanggit Kidnapping? mo kanina? Oo. Kidnapping is a crime. Dito sa ano? Okay. Kidnapping is a crime. At saka labag nga yan sa ating soberenya So, dahil pwedeng hindi po pwedeng mag-discharge ng katungkulang ang mga dayuhang pulis dito at ang paghuli, yan po ay labag sa soberenya. Kaya nga tutol na tutol tayo kung papasok dito yung mga ICC dahil wala na silang puder eh. O, diba? So pwede Labag po nating yan. ipakulo sila, ipahuli. Oo, kaso ang problema nakakaalis eh. At nasa kakasuhan eh. Dalawa na yan. Si McCain Alvarez, doktor yan. Ang kanyang kasalanan, may DEA agent na tinorture ng mga Mexican drug lords. Na ganyan na rin ang gagawin ng Pilipinas kung hindi nagkaroon ng war on drugs si dating Presidente Duterte. Ang problema, tinorture yung isang DEA agent, tapos si McCain Alvarez, doktor, di umano, para matorture siya araw-araw, binibigay niya after 1 day of torture ng medical assistance para mabuhay pa at matorture ulit the following day. Hindi nila mahuli yung mga nag-torture ng mga drug lords. Ang hinuli na yung doktor, si McCain Alvarez. Ay nako, pero matindi yung McCain Alvarez. 2 beses siya umakyat ng Korte Suprema. 2 beses siyang nabigo. Anong nangyari? Ewan ko, baka nagpunta na kay Osama Bin Laden yun. Kasi sabi niya, ano Beto, ba't ganito mga desisyon ng Korte Suprema na katataasang hukuman ng Amerika? Bakit sinasangiunan ng torture? Bakit sinasangiunan ang kidnapping? So binabaliwala nila yung mga existing na mga batas ng mga bansa, kahit saan mang bansa. Wala yan. silang pakialam. Kaya nga yung takot ni Pastor Kibuloy, 2 kaso po ang nadesisyonan ng Korte Suprema, sinang-ayunan ang kidnapping. So, masisisi mo ba ngayon si Pastor Kibuloy kung sasabihin niya na anytime kikidnapin siya? At hindi lang yun. Buti sana kung dadali talaga sa hukuman dahil mahina nga ang ebidensya. Tingin natin mahina kasi bakit hindi na linalabas hanggang ngayon? Baka torture na siya at tuluyan na siyang patayin. Dahil hanggang ngayon, hindi na desisyonan ng Korte Suprema kung legal ang political assassination. Ano ba naman ang hirap na desisyon doon? Sabihin mo sa akin mga partners, mahirap ang desisyon yon? Ayaw nga idalhin sa korte ni Rizon Tiveros yung mga biktimang sinasabi niya. No person shall be deprived of life without due process of law. Anong mahirap maintindihan doon? Bakit hindi nila madesisyonan na ang political assassination ay mali? At pagdating naman dyan sa Senado, hindi po kayo hukuman. Yung mga senador na feeling ay mga hukuman, mag-law muna kayo. Hindi ba kayo nangingilabot? Kayo ay talagang nagdedesisyon kung guilty or not guilty. Wala naman kayo alam sa batas. Hindi naman kayo pumasa ng bar. And yet, gusto nyo kayo maging mahistrado. Bago po maging mahistrado, meron pong kwalifikasyon dyan. Dapat abogado ka. Dapat minimum 10 years practice ka kung sa lower court. Kung ikaw ay yung Supreme Court na mas mataas, minimum 15 years of practice. Dapat labas-pasok ka sa hukuman para alam mo ang law of evidence. At sa tingin ninyo, dahil kayo hinala ng tao, kaya nyo nang maging judge?
Hindi po yan ang katungkulan nyo. Pulisiya. At pagdating sa pulisiya, hindi ka kailangan maging abogado kasi bagamat batas ang ginagawa mo at mas mabuting abogado ka, syempre, ang batas naman, kung ano yung nakakabuti sa ating mamamayan, hindi nakadepende sa batas lamang. So, walang restriction. Pero ang pagiging West, kinakailangan bihasa ka, hindi lang sa criminal law, kundi sa law of evidence. Kung sinong dapat paniwalaan. Yung mga sinuka na ang kanilang mga testimonya, binaliwala na ng piskalya na napakababa ng threshold, probable cause lang binasura na. Ibig sabihin, walang ebidensya talaga. Hindi man lang nakaabot sa first base na korte na merong probable cause. Tapos ngayon sasabihin ninyo, kinakailangan humarap para harapin. Doon sa hukuman magkita sila. Kung makakarating sila sa hukuman, dahil ang preliminary investigation naman, parang nga to spare yung mga wala namang linabag na batas dahil wala ngang probable cause doon sa panahon at sa gastos ng paglilitis sa hukuman. Yan po ang dahilan kaya merong preliminary investigation na kung hindi man lang pumasa doon, wala na talaga siyang pag-asa sa hukuman. At dahil wala pag-asa sa hukuman, dinala naman ngayon sa Senado. Sisirain yung mga pangalan ng tao. Yan naman mga yan, nagreklamo na, hindi pinaniwalaan dahil unang-una, hindi ka panipaniwala. Paglinaw lang, attorney, doon sa rendition o itong sinasabi nga pag magsasagawa sila ng pangingidnap dito sa buting pastor. Ito bang mga agent o gagamitin mga opisyal ng gobyerno o mag-hire sila galing ito sa ibang bansa at pwede silang pumunta dito sa lugar na yan kung saan man nila matatagpuan ang buting pastor nang walang abiso mula sa government, walang permiso. I mean, direkta ay pwede silang pumasok. Pag sila yung mangingidnap, papayag ba ang bansa? Siyempre, hindi alam ng bansa yun. Dahil siyempre, lalabagin na kanyang soberenya. Pero doon sa unang kaso ng Kerr, maliwala ka't hindi, sheriff ang lumipad sa Latin America para hulihin at ikidnap at ibalik. So, doon sa McCain Alvarez, nagbayad sila ng kidnapper. At ito naman yung dahilan kasi merong batas sa US na kapag ikay lumabag na karapatang pantao at ikay taong gobyerno, pwede ka makasuhan. Pero, ang requirement, dapat walang break in the chain of events. Ang sabi ng Korte Suprema, nung humihingi na ng daños perwisyo itong si McCain Alvarez, nag-hire ng kidnapper. Yung pag-hire ng kidnapper na hindi Amerikano, that is a break in the chain of event. Kaya hindi binigyan ng remedyo si McCain Alvarez. So pagdating naman dun sa Kerr, kay Eichmann, talagang mga Mossad agents, Israelis ang pumunta ng Argentina at tinakip. At talaga nagreklamo ang Argentina na linabag ang kanyang soberenya. Ang sunod kong tanong, attorney, dahil nga pala hindi walang permiso, siyempre, mangingidnap ka, mag-ask ka ba ng permission? Dapat ba ang gobyerno ay magbigay ng security? Dahil nga itong tao, itong buting pastor, ay nasa, yung kanyang buhay ay napakadelikado. Dapat, kaso tinawanan lang ni Presidente. Hindi alam ni PBBM ang Kerr versus Illinois at saka McCain Alvarez cases. Akala niya nananaginip lang si Pastor. Hindi po, nadesisyonan na yan ng Korte Suprema ng Amerika. Kerr versus Illinois, McCain Alvarez case versus Sosa. Akala ko nga yung Sosa, may kilala kasi mga Sosa taga Cavite. Akala ko Pilipino pa yon. Pero yung Sosa, yun yung kidnapper na Mexicano pala. Ayun. Okay? Ibigay alam ko kay PBBM, alam ko po, kayo'y antok pa dahil galing lang kayo ng Australia. Meron pong dalawang desisyon ang Korte Suprema ng Amerika. Sinang-ayunan po ng Amerika ng Korte Suprema ang pangingidnap para as a means of acquiring jurisdiction over the person of the accused. Labag po yan sa soberenya.